Ayan po mga palso. Lalapitan natin. Yan pong bato na malaki na yan. Galing yan sa bundok. Lahat ito ng putik na to. Mga lupa na to. Lahat to galing doon sa bundok. Na tumama dito sa bahayan. Ito po yung bahay ng bayaw ko. Ganito po katindi ang nangyari. Halos isang palapag ang taas ng lupa, putik at bato na tumama dito. Pati tubig. Kaya traumatic talaga. At isa pa nang mangyari ang trahedyang to, nasa loob yung mag-ina ng bayaw ko dyan. Wala silang kamalay-malay dahil may ginagawa. May narinig daw lang na biglang sumabog. Tapos yun, biglang rumagasa na yung tubig at saka putik, bato. Kaya sorpresa talaga ang lahat. Ang mag-ina dito sa bahay, may sugat yung bata sa tagiliran. Tapos mayroon sa noo yung hipag ko. Kaya ganito katindi oh. Grabe talaga. Nakaka-nervous isipin na mangyayari ito. Ayan po ang taas po ng mga lupa at bato na tumama dito. May kasama pang nyug at kahoy eh. At habang hinahanap yung tito at pinsan ko ng mga rescue, mga volunteer, andyan po yung mga pulis. Ayan po. Maraming nag-uusyuso. Nanonood sila. Palayan po dati ito, ngayon bundok na. Dahil kay Inting. Si Inting lang ang gumawa nito, mga pads. Matindi to. Sa kasaysayan ng Santo Niño Beri, Northern Samar. Nakakatakot isipin. Nangyari, minuto lang ito. Nangyari na. Walang mag-aakala na mangyayari ito. Dahil sa tagal ng panahon, panatag ang kalooban nila. Panatag ang kalooban namin dito mga tao. Kasi malayo itong bahayan sa bundok eh. Bundok, palayan, saka ang bahayan. Malayo pong bahayan. Pero ito pong nangyari, abot pa rin. Wasak-wasak yung mga bahay doon sa kabila. Dito sa amin. Itong luti na to, mataas ang pader nito paikot. Pero bagsak lahat. Yan po na bato na yan, galing yan doon. Grabe talaga. Hindi kami makatulog eh. Mahabdi lagi sa sikmura.